Altogether, come, O Lord, do not delay, forgive the sins of your people. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, "You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept testimony from a human being, but I say this so that you may be saved. John was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform, testify on my behalf that the Father has sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, tonight we begin this beautiful Filipino Catholic tradition of the Simbang Gabi. At dito sa Pilipinas, at kahit na sa ibang bansa, kung saan merong mga Pilipino, merong Simbang Gabi. Siyam na madaling araw o siyam na gabi na tayo'y magsisimba, magdarasal, at sasamahan ang mahal na Birheng Maria na siyam na buwang dinala ang sanggol na si Jesus sa kanyang sinapupunan. Kaya nga bawat gabi ng simbang gabi parang isang buwan kasama si Maria. Kaya siguraduhin niyo pong kukumpletuhin niyo ang siyam na gabi. Kasi kung kulang ang gabi ng simbang gabi, kukulangin din sa buwan si Jesus. Premature. Sana hindi lamang po ito ningas kugon. Sana hindi lang masigla at excited sa simula. Pero sa bandang gitna, tatama rin na. Sana maging tapat tayo sa Panginoon. Sana po kung gaano tayo karami ngayon, siyam na gabi na naririto tayo. Sinimulan nyo, siguraduhin nyong tatapusin nyo. Ang hindi makatapos, bahala na si Lord. No? My dear brothers and sisters, as we start our simbang gabi, it might be good to ask, why are you here? Bakit kayo nagsisimbang gabi? Dahil ba may hinihingi kayo sa Panginoon? Marami sa atin magsisimbang gabi sasabihin, Lord, kukumpletuhin ko ang siyam na gabi o siyam na madaling araw para ibigay mo sa akin ang hinihingi ko. O kaya nagsisimbang gabi ba tayo para magpasalamat sa Panginoon sa biyayang tinanggap natin? Nagsisimbang gabi ba tayo kasi kinasanayan na natin? Kasi taon-taon nakukumpleto ko yung simbang gabi kaya pinagpapatuloy ko lang. Nagsisimbang gabi ba tayo dahil meron tayong sinisilayan? May mga nagsisimbang gabi dahil nandun yung crush nila.
O nagsisimbang gabi para manligaw, simbang ligaw. May nagsisimbang gabi dahil nagpapalipas lang ng traffic. Matraffic pa kasi, di magsimbang gabi na lang. Bakit ba kayo naririto at bakit ba kayo nagsisimbang gabi? The simbang gabi is more than just a tradition. The simbang gabi is not just a time to present, to offer our petitions. The simbang gabi is a revelation. It reveals who we are and who God is in the story of our lives. Tandaan po natin na lahat ng ginagawa natin, may sinasabi yan tungkol sa atin. Yung mga ginagawa nating bagay, yung ugali natin, yung mga desisyon na ginagawa natin, expressive yan, reflective yan kung sino tayo. Nakikilala tayo sa ating mga ginagawa. Kaya nga sana yung ating pagsisimbang gabi, ipakita natin kung sino tayo at sino ang Diyos para sa atin. Yung pagsisimbang gabi ay pagpapakita ng ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos at pagpapakita rin ng ating katapatan sa Kanya. And this is what Jesus tells us in our gospel today. Jesus talks about His works. Sabi ni Jesus, marami namang nagpapatotoo sa akin. Pero ang pinakamakapangyarihang pagpapatotoo kung sino ako ay yung mga ginagawa ko. Tingnan ninyo yung mga ginagawa ko bilang pagsunod sa aking Ama, yan ang magpapatotoo kung sino ako. My works reveal who I am. Si Jesus nakikilala natin hindi lang sa kanyang mga turo at salita. Si Jesus mas nakikilala natin sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang pagpapagaling, sa kanyang mga himala, sa kanyang pagkalinga sa mga nangangailangan. Pinakita ni Jesus na siya ay tunay na Mesiyas na dumating para tayo iligtas. That is why Christmas is not just a story. Christmas is God's work of love. Nang sabihin ng Diyos sa sangkatauhan, mahal ko kayo. Nang sabihin ng Diyos sa atin, mahal ko kayo. Yung kanyang pagmamahal, hindi lang salita, hindi nanatiling salita. Yung kanyang pagmamahal, hindi lang paliwanag. Yung kanyang pagmamahal, naging isang sanggol sa sabsaban. Yung kanyang pag-ibig, nagkatawang tao. And so God's love became flesh. Hindi lang salita, naging tao. Ipinakita sa gawa. My dear brothers and sisters, let that also be the invitation to all of us as we begin this beautiful tradition of the Simbang Gabi. Let us show who we are. Let us show our faith in God through our works, through our life. Hindi kasi sapat na sabihin na Kristiyano tayo. Ipakita mo sa gawa na ikaw ay Kristiyano. That is why the Lord, through the prophet Isaiah in our first reading today tells us, observe what is right, do what is just. Hindi sinabi ng Panginoon, sabihin mo yung tama. Ang sabi ng Panginoon, gawin mo ang tama. Dahil sa mata ng Diyos, ang pananampalataya ay hindi lang naririnig. Ang pananampalataya nakikita sa gawa. Kung totoong mahal mo ang Diyos at totoong naniniwala ka sa Diyos, huwag mo lang sabihin, ipakita mo sa iyong pamumuhay. At ganyan din po sa ating ugnayan, sa ating buhay, sa isa't isa. Sana ipakita natin yung ating pag-ibig sa bawat isa, hindi lang puro salita. Sa mundo po natin ngayon, puro na lang salita.
pero kulang na kulang sa gawa. Tingnan lang, wag po nating pakinggan lang ang salita. Tingnan natin ang ginagawa. Dahil yung mga ginagawa ang nagpapatotoo sa salita. Kung may sinasabi at hindi ginagawa, hindi mapagkakatiwalaan yan. Sino ang mapagkakatiwalaan? Yung may isang salita. At sino ang may isang salita? Yung kanyang salita nagiging gawa. Kaya wag basta-basta maniniwala sa salita. Maraming taong mabulaklak magsalita. Maraming taong kapanipaniwalang magsalita, pero hanggang sa salita lang. Sa mga kabataan po na naririto, sa mga wala pang asawa o naghahanap ng mapapang asawa, huwag kayo basta-basta maniniwala kapag sinabihan kayo ng I love you. Minsan, sinabihan lang ng I love you, kilig na kilig na. Salita lang yan. Mawawala din yan, para yang bula. Pag sinabihan kayo ng I love you, sabihin nyo, ipakita mo sa gawa. Ipag-shopping mo ako. O yan, pag pinag-shopping ka, mahal ka talaga. Ipakita sa gawa. At ganun din po sana tayo. Minsan magaling tayong magsabi lang sa salita, pangako lang, pero hindi naman nagiging gawa. Ang tunay na Kristiyano, ang nananampalataya sa Diyos, ang sumusunod sa Diyos, ang salita nagiging gawa. At pinapakita ang kanyang sarili, pinapakita ang kanyang pananampalataya sa kanyang mabubuting gawa. Kaya ngayong Pasko, yung pagbati sana natin ng Merry Christmas, hindi lang maging salita, ipakita sa gawa ng pag-ibig, pagkalinga, at kabutihan para sa kapwa. Give flesh to our Christmas greetings to one another. Alam niyo po, isa sa mga paborito kong musical ay yung Fiddler on the Roof. Meron po bang nakakaalam ng Fiddler on the Roof? Oh, yung mga nakakaalam, alam na rin natin ang edad. Kasi nag-premiere po yung musical na yan sa Broadway noong 1964. Hindi pa naman ako pinapanganak noon. Pero napakagandang storya, Fiddler on the Roof. Kwento po ito ng mag-asawang Hudyo na may 5 anak na babae. At nagkakaroon na ng transition yung buhay nila bilang mga Hudyo. Kasi po ang mga Hudyo, meron silang matchmaker. Hindi sila malayang pumili ng mapapang-asawa nila. Merong magsasabi, bata pa lang sila, pagpapartnerin na sila ang dapat mag-asawa. Wala silang choice. At ganito ang nangyari sa mag-asawang ito. Pero yung kanilang mga anak, dahil nakakapag-aral na, mulat na sa modernity, gusto nilang pumili ng kanilang mapapang-asawa. Hindi na sila pumapayag na pipiliin ng iba ang kanilang mapapang-asawa. Kung sino yung gusto nila, yun ang gusto nilang mapang-asawa. At itong mag-asawa, wala silang magawa dahil yun ang gusto ng kanilang mga anak. At a certain point, tinanong nung lalaki yung kanyang asawa. Sabi nung lalaki, "Do you love me? Mahal mo ba ako?" Kasi 25 years na tayong magkasama, pero magkasama lang tayo dahil pinili tayo sa isa't isa. Pinili tayong magpakasal at magsama. But after 25 years, sabi ng lalaki, "Do you really love me?" At sumagot yung babae, sabi ng babae, "For 25 years, I washed your clothes, cooked your meals, cleaned your house,
given you children, milked your cow. For 25 years, I fought with you, lived with you, starved with you. And then the woman asked, if that's not love, then what is? Kung hindi pa pag-ibig yan, ano ang pag-ibig? My dear brothers and sisters, as we prepare for Christmas, as we recall the story of the God who became man, as we celebrate the God who came in humility, a God who came not in a palace but in a manger, as these things unfold before our eyes, habang binabalikan natin ang kwento ng unang Pasko, ask God, do you love me? And God will tell you, look at all of this. Look at what I have been doing. Look at all the blessings and the goodness that you experience. Tingnan mo ang lahat ng ginagawa ko para sa iyo. If this is not love, then what is? My dear brothers and sisters, as we prepare for Christmas, let us be sincere in our words, but even more, let us be truthful in our actions. For what we do reveals who we are and reveals who God is in our life.